What's up guys? Yun naman here nagbabalik once again. At yun, ang topic natin ngayon is mayabang. So, ako bilang isa yung nagsasalita, may ego ako, meron akong yabang. At isa akong mayabang. At hindi lang yun, syempre lahat naman ng tao sa mundo, syempre may mga ego, may mga iba't ibang klase mga mayabang na tao. At unang-una sa lahat is, kukwento ko sa inyo, bakit natapos ko itong mayabang na to? Kasi unahin natin, kunwari, yung mga katrabaho ko, dati kong kaklase, kaibigan dati o kaibigan ngayon, may mga kamag-anak, may mga kakilala, tapos, at iba pang lahi at iba pang mga Pilipino na nakasalamuha ko. So, para sa akin yung salitang mayabang kasi ano yun eh. Ayun yung nakakasakit ka ng kapwa-tao mo. Tapos parang kinagko-compare ka ng isang bagay. Tapos parang gusto mo ikaw yung panalo dun sa senaryo na yun palagi. Yun eh. Yun yung parang gusto mo ikaw yung dominant eh. Sa senaryo, ikaw yung bida, nasa yung spotlight, ganun. So, ako bilang si John Aaron kasi, syempre umaangat tayo sa buhay, may mga natututunan tayo. Alam ko na sa mundong to, yung iba kahit walang-wala na mayabang pa rin talaga. May angas talaga, mayabang. Talagang maton na paton. Ngayon kukwento ko sa inyo yung unang-una sa lahat, kunwari yung mga katrabaho ko. Dati na ako nagtrabaho sa isang factory. Umalis ako doon, nag-iba ako ng trabaho. Pero bumalik ako para bumisita sa kanila at ma-hosta. Kaya lang wrong timing kasi nagkatrabaho nga sila, kaso nung mga lunchtime, doon ko sila mga pinagkakausap. Yun lang. Wala akong nasabi kasi parang it's an awkward situation, nakakahiya. Pero masaya din ako at the same time. Kaya lang, limited yung oras, limited yung yung mga pangyayari doon. At it's more on nakakahiya. Kasi yung iba pa nga, salit na matuwa sa akin, i-congratulate ako kunwari sa bago kong trabaho dahil nga nag-iba nga akong trabaho. Nayabangan pa sa akin, hindi naman ako kilala ng lubos. Siyempre magtatanong ng sweldo, ganito, ganyan, magkano. May comparance, merong talagang pagko-compare talaga. Tapos sasabihin sa'yo, susubukan yung pagkatao mo, mayabang ka na siguro kasi umangat ka na sa buhay ng konti. Napakagrabe naman na ang liliit ng utak nila na ganun yung isipin, na yung isang tao lang na individual na bumisita lang sa kanila, hinusgahan na nila. Tapos ito pa, may mga katrabaho ko, either ngayon may mga kaibigan ako, either dati na sila nasa Pilipinas o nandito na sila sa bansa na to. Nayayabangan sa akin kasi nga umangat nga ako sa buhay. Pero sa bagay, mga kaibigan ko sa Pilipinas, iniwan ko sila, di ko na talaga pinansin. Kasi magkakalimutan din lahat ng tao eh. Ngayon, bumalik ako dito sa may lugar namin. Merong ako mga kaibigan, putang ina, ito yung mga dati mong tinulungan, ito yung parang may maririnig mo sa tono ng pananalita nila na ayaw din talaga nila nagpapadaig sa bawat istorya. Sa bawat sandali, pag may sinasabi ka, pupunahin ka. Pupunahin ka ng pupunahin. Ako ayoko lang lumaban, hindi dahil sa natatakot ako. Kasi kino-consider ko pa rin silang kaibigan kahit gano'n na sila. Pero hindi ko alam kung kaibigan ba turing nila sa akin. Kasi parang hindi gano'n yung treatment eh. Parang lagi silang may panlaban, may pansalag sa'yo eh. Parang wala silang tiwala sa'yo. Kasi yung ego nila natatapakan. Nauunahan sila. So, ako naman tong si napagpakumbaba, kahit pa paano, syempre magpapakumbaba ako kahit umangat ako ng konti sa buhay. Sa totoo nga, hindi naman ako mayaman, hindi naman ako ganung makapangyarihan tao. Hindi naman ako pogi, hindi naman ako malakas. May mga tao na humanga, kaya lang may mga taong gusto rin sumubok ng pagkatao ko. At syempre, at the same time, ayoko rin silang labanan kasi para meron akong peace of mind. Tsaka tinuturing ko talaga silang kaibigan. Kaya lang, ang treatment nila sa akin parang gago. Kaya lang, sila na nga lang yung nasa circle ko, aawain ko ba sila? Kaya nga minsan masarap mo na nga lang magsuloy. Kaysa may kasama kang may kasirkel ka, pero mga tarantado naman. At yung pa yung maglalaglag sa'yo, hindi mo nakakatulong. Sino pa? Kamag-anak. Umuwi ako ng Pilipinas, true story. Yung iba doon nayabangan, tangina sa dami ng kamag-anak ko,
Nagre-reklamo yung iba, bakit daw hindi ko daw sila pinansin, wala daw silang pasalubong na tsokolate. Putang ina, sa dami nun, ang dami kong gagastusin. Mag-i-entertain ka ng maraming tao. Ang dami mong iisipin. Yung pag-uwi mo pa, yung ticket mo pa. 'Di ba? Hindi sila nakakaintindi, di nila naintindihan yung yung istorya kasi hindi nga nila naintindihan yung side. Madami ka pang gagastusin. Wala ka namang mapapala. Pagka nakapag-away ka, wala ka namang mapapala sa kanila. Ikaw na ng libre, ikaw pa masama. Eto pa, kakilala mga Pilipino. Either it's in the Philippines o dito sa ibang bansa. Nung nalaman nila kung ano yung pagkatao ko, sino, ganito, ganyan, ano bang trabaho meron ako. Nayabangan. Nakakita lang ng Pilipino na medyo parang may dating ng konti, ang yabang nito. Kakilala lang o nadadaanan mo lang ang yabang nito. Yan ang mindset ng Pilipino na napakatanga. Sa academics, okay naman ng Pinoy, may dating naman yung iba. Alam ko na yung iba mas matalino sa akin. Kaya lang, may mga tao na matalino sa academics, tanga-tanga sa understanding. Yun ang pagkakakita ko. Tapos, eto pa, yung ibang lahi. Unang-una, tangina, ibang lahi yan. Hindi talaga magpapadaig yan. Kesyo puti yan, kesyo itim yan, kesyo ibang klase ng Asyano yan. Kahit nga kapwa Pinoy, putang ina, nagdadaigan sa trabaho eh. Kahit sino pa eh. So, in short, ang daming mayabang sa mundo, kaya minsan masarap na lang magpakumabat tumahimik. Pero ganun talaga. Yung iba kasi inggitero, kasi nadadaig mo. Yung iba kasi nayayabangan sa'yo kasi wala sila nun. Iba gagayahin ka. Yung iba aasarin ka, kukutsain ka, o anong klaseng pang-asar. Para kunwari, biro lang. Pero sa deep inside sa kanila, inggit ang mga putang ina. Pero ganun pa man, ganun ang ugali ng mga tao sa mundo. Ayun, maraming salamat at itong title nito is Mayabang.